hearts that were broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for thy labor the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating C4 Hope Meeting Virtual. Welcome po, 2026, ang ating unang Hope Meeting ngayong taon. Palagi pong kagalakan na kayo ay makasama namin hanggang ngayong taong 2026. Sinasamahan niyo po kami sa ganitong gawain. Ako po ang inyong lingkod, Ate Sherry, lang inyong makakasama sa gabing ito. Halina po at sabay-sabay po nating tunghayan. Isang oras na merong awit, patotoo at mensahe ang hatid ng ating gawain. Purihin po ang Panginoon, palagi tayong may mga bisita. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapatid na walang sawang nagsasend ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, bagong kakilala, ka-work, at mga mahal sa buhay, mga kamag-anak. Kaya hamon ko po sa inyo kung kayo po ay bisita tonight, kung kayo po ay mapapagpala sa inyong papakinggan, makiisa rin po kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. Maaari nyo rin pong mabalikan ang ating mga nagdaang gawain. Meron po tayong Facebook group at kung hindi pa po kayo kabilang, mag-join po kayo. Ang pangalan po niya na C4 Hope Meetings Group. Pwede po kayong mag-send ng inyong mga katanungan. Kung kayo po ay may makatanungan, pwede po kayong mag-comment. Even your prayer request, kagalakan po na isama namin kayo sa aming mga pananalangin. At wala po muna tayong breakout sessions after po nito. At maraming salamat po sa bawat isa. Bilang pasimula, nais ko pong ibahagi ang sinasabi sa kanyang mga salita. Sabi po sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 6, mga talatang 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman po ay hinihilingan ko ang ating Missions Department Head, Brother Joel Millares, para sa kanyang pagbati. Magandang gabi po mga kapatid. Isang kagalakan po na makakabahagi kayong muli dito sa ating Hope Meeting. Welcome po sa ating pagkasama-sama sa isang oras na pag-aaral mula po sa Missions Department. Buong kagalakan ko po kayong wine-welcome sa ating pag-aaral na ito.
ay na-encourage din po natin ang iba nating mga kapatid na makibahagi na po sa ating pag-aaral. We would like also to acknowledge din po yung ating mga tagapanguna, yung ating mga tagapunang elders, yung ating mga tech support, ang ating mga kapwa manggagawa from ECC, ang Bulong Fellowship, and dito rin po sa C4. At muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Brother Joel, sa inyong pagbati. Sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi, ano nga po ba yung Hope Meeting? Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Hope po stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C4 Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ng bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kahit sa bawat isa na naririto, wala po kaming ibang dalangin kundi ang mahamon po kayo. Tayo po ay magpatuloy sa pamamagitan ng pag-awit. Kung nalalaman niyo po, sabay-sabay po nating awitin, Aming Diyos. Aming Diyos, Amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, Ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Aming Diyos, Amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, Ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Nasa'yo ang kapangyarihan, nasa'yo ang kalwalhatian, nasa'yo ang lahat, simula at wakas, nasa'yo, O Diyos, tagapagligtas, nasa'yo ang kapangyarihan, nasa'yo ang kalwalhatian, nasa'yo ang lahat, simula at wakas, nasa'yo, O Diyos, tagapagligtas, nasa'yo, O Diyos, tagapagligtas, nasa'yo, O Diyos, tagapagligtas. Amen. Salamat sa magandang mensahe ng awit. Nag-iisa ang ating Diyos na mabuti at banal at siyang ating tagapagligtas. Marapat lamang na ating pag-alaya ng ating pagsamba. Ngayon po tayo ay makakarinig ng patotoo. Pakinggan natin ang patotoo ng isang kabataan kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang murang edad. Ranger Jasmine Serit at susundan po ng handog na awit ni Kuya Lemuel Gulapa. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Jasmine Serit, anak po ni Naruel at Jane Serit, at kabilang sa Kristiyanong komunidad ng C4. Kami po ay naniniwala at naninindigan sa katotohanan may Diyos na manilikha at may karapatan sa ating buhay.
na siya ay Diyos na nagsasalita at nagpapakilala sa mga tao, at ang kanyang salita ay makapangyarihan. Ito ay katotohanan at nakapagliligtas. Noon po, ang akala ko sa pagsamba ay tungkol lang sa pagsusuot ng magagandang damit kapag po kami ay nagsisimba. Masaya po ako kasi makakapagsuot na naman ako ng maganda, lalo na ng dress na gusto ko. Pero habang po ako ay lumalaki, ipinaliwanag po sa akin ni Mama na mas mahalaga pala ang pagsamba kaysa suot natin. Hindi po tayo sumasamba dahil maganda ang damit natin, kundi dahil may Diyos po tayong nagmamahal at gumagabay sa atin. Siya po ang lumikha sa atin. Kaya may tungkulin po tayo na sambahin siya sa pagsamba po. Natututo po tayong makinig sa salita ng Diyos, umunawa at sumunod sa kanyang kalooban. Sa tulong po ng Panginoon, unti-unti ko pong naiintindihan kung bakit mahalaga ang pagsamba. Nagpapasalamat din po ako sa aking mga magulang, sa mga teacher at sa mga gawain ng sipol, lalo na po sa Rohilam, dahil ginamit po sila ng Diyos para ako ay lumago at mas makilala siya. Ang panalangin ko po na nawa tayong lahat ay matutong sumunod at magpasakop sa Panginoon. O kaming mga bata ay turuan pa ng Diyos na makinig, umunawa at gawin ang kanyang kalooban. At sana po ay pahalagahan namin ang pagsamba sa kanya. Hindi dahil sa damit na suot namin, kundi dahil mahal po namin ang Diyos. Dalangin ko po na gamitin ng Diyos ang aking patotoo na ito upang magbigay hamon at pagpapala sa inyo at sa lahat ng makakapakinig. Mamuhay po tayong nasa ilalim ng pasensya ng Diyos na pasasakop sa awtoridad ng Diyos at namumuhay tuwin na para sa kapurihan lamang ng Diyos. Soli Deo Gloria. Kay Kristo lang pag-asa ko, liwanag tibay sa mundo, batong panulok narito, di matitinag ng bagyo, pag-ibig na kay dakila, sa takot po mapayapa, kaaliwan o sa lupa, Kristong biyayang sagana. Kay Kristo na naging tao, Diyos na lubos pumarito, katuwirang lingap sa mundo, hinamak nating totoo, at doon sa krus siya'y namatay, uot ng Diyos sa aking salay, pinaglubag niyang mahusay, dahil kay Kristo'y nabuhay. Sa kuweba ay inilibing, ilaw nila kung sa dilim, ngunit araw na'y
dumating na siya'y muling nabuhay din at pagbango'y nagtagumpay sa kamatayang kaaway. Ako'y kanya, aking tunay, kanyang dugo aking buhay. Walang sala o takot man, dahil Kristong tanggulan sa simula't katapusan. Buhay tanging kay Kristo lang, sa Kanya'y di mawawagi hanggang Kanyang pagbabalik. Habang dito sa daigdig, kay Kristo lang tumitindig. Sa Kanya'y di mawawagi hanggang Kanyang pagbabalik. Habang dito sa daigdig, kay Kristo lang tumitindig. Amen. Maraming salamat sa ating mga kapatid, Ranger Jasmine, sa iyong buhay at patotoo sa gabing ito. Tunay na nakakahamon isang kabataan, ngunit naunawaan ang kahalagahan ng pagsamba at maging sa mensahe ng awit at sa magandang pagkakaawit na inihandog ni Kuya Lem. At ngayon naman po ay handa natin ang ating puso at isip sa pakikinig ng mensahe sa gabing ito sa pamamagitan ng kanyang lingkod, Brother John Carlo Fernandez. Thank you po, Ate Cheryl. Salamat po sa bawat isa na nakabahagi sa gawain na ito. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Salamat sa patotoo ni Jasmine na sa kabila ng kanyang murang edad, siya ay nakakaunawa at alam niya ang totoong ibig sabihin ng pagsamba. Ang pagsamba ay hindi patungkol sa kung ano yung nakikita sa ating mga panlabas na anyo o pisikal. Ang pagsamba ay patungkol lamang sa Diyos na siya ang dapat na maitaas at maihayag. Kaya purihin ng Panginoon sa buhay ni Jasmine at sa mga magulang na nagpapaalala sa kanya at gumagabay hanggang siya ay lumaki. Salamat din sa kanyang nabibilangan na ministry, ang Rohi, na kung saan doon ay hinuhubog, sinasanay upang sumunod at umunawa sa salita ng Diyos. Maging sa awit ni Kuya Lem, salamat Kuya Lem sa iyong magandang awit at sa mensahe ng awit. Sabi po sa awit, si Kristo lang ang pag-asa, liwanag at tibay ng mundo. Siya lamang ang ating kailangan, wala nang iba. Hindi ang yaman sa mundong ito, hindi ang anumang mga kasikatan o layaw. Si Kristo lang ang tangi nating pag-asa. Kaya salamat Kuya Lem sa iyong mensahe ng pagkakaawit. Ngayon po, tayo po ay sama-samang mananalangin bilang pasimula ng ating gawain ngayong gabi sa ating Hope Meeting. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay humihingi sa inyo ng gabay sa mga oras na ito para po sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Humihingi po kami ng karunungan na kakailanganin namin upang maunawaan ang mensahe ng mabuting balita. Ang Panginoong Hesus ang pag-asa namin, ang siyang napako doon sa krus ng Kalbaryo, ang umako ng kasalanan ng sangkatauhan. Siya lamang ang bukod tanging makapagliligtas dahil siya lamang ay hindi nagkasala. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya Panginoon, sa oras na ito, bigyan niyo po kami ng kapakumbabaan na maunawa ng mensahe at kung iyong naisin at kalooban, kami o yung mga bisita ay makakilala sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, maging sa gawain na ito ng Hope Meeting. Dalangin po namin na
ang link ay patuloy na maipasa sa mga kaibigan, sa mga mahal sa buhay upang ang salita ng Diyos ay maikalap kahit sa virtual na gawain. Salamat Panginoon, ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin ang ating Panginoon dahil ngayon ang ating unang session ng Hope Meeting na kung saan ay gawain na ito ay nagpapatuloy. Purihin ang Panginoon dahil natapos po ang 2025 na kung saan ang ating gawain na ito ay tunay na nakatulong, naka-encourage sa mga mahal natin sa buhay, lalong-lalo na po yung mga nasa malayong lugar. Salamat sa bawat isa na patuloy na nagsisend ng link, sa bawat isa na walang sawa na ipinapang-anyaya sa mga mahal sa buhay. Kaya dalangin po natin ngayon 2026 ay ang gawain na ito ay tunay na mas lalo pang makaabot sa mga mahal po natin sa buhay, sa mga kaibigan at katrabaho. Ito po ay 1 oras lamang at hindi naman po ito magtatagal. At habang kumakain, habang nakahiga, habang nagpapahinga ay pwede po tayong makinig ng salita ng Panginoon. Kaya sa mga pag-aaral natin, kung kayo po ay may mga katanungan, mangyaring makikimessage ang ating mga elder, ang mga staff para po sa mga katanungan. Kaya ngayon po ay tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at ngayong taon tayo po ay napupurit na papasalamat sa Panginoon dahil meron na po tayong annual theme sa taong 2026. Ito po ay ang sinasabi po dito sa ating annual theme, walang iba, a community committed to God's word, God's truth, walking in humility in every godly pursuit. Walang iba tayong hangarin sa mundong ito, kundi ang pagpapakumbaba na maganap ang kalooban ng Ama at tapat na ipamuhay ang katotohanan ng kanyang mga salita. Ito po ay isang hamon na sa bawat isa. Dahil wala tayong ibang hangad sa mundong ito habang nabubuhay, kundi masunod lamang ang kalooban ng Diyos at maganap ang katotohanan na sinasabi sa kanyang mga salita. Ano ang tugon? Ang pagiging mapagpakumbabang lingkod ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, ang dami nating kaharapin na mga hamon. Ngayong taong 2026, marami ng mga trahedya, suliranin ang ating nabalitaan. Maraming mga krimen, korupsyon, maraming nagpapalungkot sa atin at marami ang nagbibigay sa atin ng tanong na meron bang Diyos? Kung merong Diyos, bakit ganito ang nangyayari sa ating panahon? Kung merong Diyos, bakit tayo nakakaranas ng mga ganitong suliranin? Isang tiyak, meron pong Diyos. At ang Diyos na ito ay hindi natutulog. Siya ay nakamasid. Siya ay nakabantay. At ang lahat ay nakaayon sa kanyang kalooban. Maging ito man po ay masama o maging ang ito ay nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Ang tanging natin tugon ay magpakumbaba na gawin ang kanyang kalooban sa kabila at nasa gitna man tayo ng paghihirap. Sabi po sa ating theme verse ngayong taon, ito po ang ating paulit-ulit na tatalakayin sa buong 2026 na makikita. Ito po ay makikita sa Isaiah 66. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Ang isang tao na tapat sa kanyang mga hakbang, sumusunod at nagsisisi sa mga kahinaan at lumalayo sa kasalanan ay isang mapalad. Bakit? Dahil tiyak na ang kanyang magiging buhay ay magkakaroon ng payapang kalalagayan kahit na nasa gitna ng isang makasalanang mundo na ito. Ang lahat po ng tao ay hindi na natatakot na gumawa
ng kasalanan. Hayag man o tago, ito ay nagagawa na at nagiging normal na ang kasalanan sa ating panahon. Ito po ang nakakalungkot na katotohanan. Kung tayo po ay hindi magiging tapat, anumang oras tayo po ay maaaring bumagsak at mahulog din sa pagkakasala. Bakit ang mga tao ay patuloy na namumuhay sa pagkakasala? Bakit ang mga tao ay patuloy na minamahal ang kasalanan? Ito po ang nakalulungkot. At ito ay isang katotohanan na hindi po natin mababago. Ngunit salamat sa paalala ng ating tema ngayong taon. Committed to God's truth, walking in a humility in every godly pursuit. Maging tapat po tayo sa katotohanan. Ito po ang ating bukod tanging pag-asa upang malabanan ang mga kasalanan na nakapalibot sa ating mundo. At ang ating tema o ang ating verse na ating bibigyan pansin sa gabi na ito ay makikita sa unang Timoteo chapter 2 verse 5 to 6. Akin pong babasahin at subaybayan niyo po sa inyong mga salin o Biblia na inyong pong hawak. Unang Timoteo chapter 2 verse 5 to 6. Ito po ang sinasabi. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Ito po ang salita ng Diyos na atin pong bibigyan pansin at ito po ang pinamagatan kong, ang title po nito ay Si Jesus na Diyos nagkatawan tao, ang pag-asa ng sangkatauhan. Ang Panginoong Jesus mula sa isang trono na hindi abot ng sino man mula sa pagiging Diyos ay bumaba dito sa lupa para sa isang katuparan ng pangako. Ano po yung pangako na yon? Ang kaligtasan. Sino itong Diyos na to? Mula sa kanyang trono sa kaitaasan. Mula doon sa langit, walang makaaabot sa kanya, walang makahihigit sa kanya. Ngunit itong Diyos na to ay bumaba dito sa lupa para gawin ang isang pangako. Ano po yung pangako? Ang kaligtasan sa sangkatauhan. Ang Diyos na ito po ay nagpakumbaba na ihandog ang sarili upang tubusin ang mga makasalanan. Siya po ay namuhay bilang isang tao at naghirap doon sa krus. Siya po ay nagpakumbaba. Ang Panginoong Hesus mula sa kanyang trono sa kaitaasan, siya ay nagpakumbaba na ihandog ang kanyang sarili. Bakit hindi na lang siya nagpadala? Bakit hindi na lang siya nag-assign ng iba o isa sa kanyang mga anghel? Bakit siya mismo ang bumaba? Simple lang dahil ito ang kanyang kalooban at naisin. Si Jesus bilang isang tao ay hindi siya katulad natin na makasalanan, na mahina. Si Jesus po, namuhay siya bilang isang tao, ngunit, ito ang ating tatandaan, namuhay siya bilang isang tao, ngunit siya po ay hindi nagkasala. Hindi po siya nakapag-commit ng anumang mga kasalanan habang naririto sa lupa. Dahil siya po ay malinis, kaya siya ang karapat-dapat na maging handog na alay. Namuhay po siya bilang isang tao at naghihirap doon sa krus. Ito po yung katuparan ng pangako ng Diyos. Hindi siya bumigo sa kanyang pangako. Kanyang tinupad ito kung kaya tayo ay nagkaroon ng pag-asa. Hindi po siya katulad natin na tao na pag nangako ay hindi tumutupad. Ano po? Lahat po tayo napangakuan at
Yung iba, yung mga nagpangako sa atin, yung iba natupad, yung iba naman ay hindi. Pero ang Diyos po, ang Panginoong Hesus, mula sa lumang tipan, meron ng pangako. Kanyang tinupad ito sa bagong tipan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang Panginoong Hesus po ay isang katuparan sa pangako ng Diyos. Ang maligtas po tayo sa kaparusahan, buhat ng kasalanan. Kanyang tinupad ito kung kaya tayo po ay nagkaroon ng pag-asa. Sa nagdaan na Pasko, naway nakita natin na hindi ang mga regalo, handaan at kasiyahan ang mas umibabaw, kundi si Kristo lamang na pumarito sa lupa para sa pag-asa ng mga makasalanan. Kamusta po ang ating mga nagdaang Pasko at Bagong Taon? At dalangin natin na ang mga nagdaan na ito, tayo ay siyempre una nakapagpahinga, nakapag-bonding sa pamilya, kasama ang mga mahal sa buhay. Pero higit sa lahat, dapat naunawaan natin na ang Pasko po ay ang Panginoong Hesus ang mensahe. Sino ang Panginoong Hesus sa ating buhay? Ano ang kanyang naging tungkulin dito sa lupa at ano ang kanyang naging role pagdating sa kaligtasan. Siya lamang ang Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay iligtas sa kaparusahan. Ngayon po, ating tignan mula sa talata nating binasa yung mga katotohanan. Una, ang katotohanan po na ito ay iisa ang Diyos at si Jesus po ay Diyos. Ito po yung isa sa katotohanan. Ano po? Iisa ang Diyos at si Jesus ay Diyos. Sabi po sa verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito po ay dapat nating maunawaan na kung saan ang Panginoong Hesus ay Diyos. Ang Diyos ay iisa na may tatlong persona. Ang Panginoong Hesus ay isa sa mga persona at si Jesus ay Diyos. Hindi ibig sabihin po nito ay marami ang Diyos o tatlo ang Diyos. Kasi kung atin pong titignan sa banal na kasulatan ay binanggit ang tatlong persona, ano po, at paring isipin natin na tatlo ang Diyos pero hindi, iisa lamang ang Diyos. At pagdating sa katungkulan o role ng Panginoong Hesus, si Jesus po ay Diyos. Sabi po sa John 49, sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Malinaw na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. At ang tao na ito ay hindi basta tao, kundi isang Diyos. Kung si Jesus ay Diyos, bakit kailangan niyang mamatay o mapako sa krus? Ito po yung tanong ng ilan, ano po, saan Diyos pala siya. Bakit kailangan niyang mamatay at pako sa krus? Simple lang po, dahil ito ang kalooban ng Ama. Ang kanyang ialay ang sarili para sa katubusan natin. Ano po? Tiyak ang parusa na gagawin ng Diyos. Marahil sa mga nakakaparinig ngayon, nakakapakinig ngayon, mga bisita, maaring isipin natin na alam na namin yan, paulit-ulit na naming naririnig yan. Ang kasalanan po ay hindi maliit na bagay. Ang kasalanan po ay mabagsik. Ang kasalanan po ay kayang makapanira ng isang buhay ng isang tao. At tiyak ang parusa na gagawin ng Diyos. Hindi po siya nagbibiro. Kaya kung hanggang ngayon may mga kasalanan tayo na paulit-ulit na ating ginagawa, hindi po ito ang kalooban ng Diyos. Humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit namatay at napako sa krus si Jesus. Ang kasalanan na
paulit-ulit na ginagawa at minamahal ay mas lalong nagpapalayo sa atin sa Diyos. At anumang oras, ito po ay ating pagbabayaran. Kung hindi man dito sa lupa, pagsusulit po natin ito sa Diyos sa kabilang buhay pag tayo po ay humarap sa Kanya. Hindi marami ang Diyos katulad ng mga Greek mythology or gods sa ibang mga paniniwala, kasi sa iba po merong Diyos ng hangin, Diyos ng tubig, Diyos ng mga puno, Diyos ng araw, Diyos ng buwan. Marami. Ito po ay mga gawang-gawang tao lang po. Sa Biblia nilinaw na isa lamang ang Diyos. Sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, wala na pong iba. Pangalawa, atin pong makikita, sino itong Hesus na ito? Bakit siya lang ang pag-asa? Bakit siya lang ang tulay patungo sa buhay na walang hanggan? Dahil si Jesus lang ang daan patungo sa kaligtasan. Sabi po sa verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Wala na pong ibang daan. Hindi ito sa pagiging mabait, hindi ito sa pagiging angat sa buhay, hindi ito sa pagiging sikat. Para maligtas, si Jesus lang po ang daan tungo sa kaligtasan. Hindi po ito kayang bayaran ng anumang material na meron sa mundong ito. At kahit gaano kapakayaman, ang yaman na ito ay walang saysay sa harap ng Diyos. Dahil kung hindi mo kilala at hindi mo kinikilala ang Panginoong Hesus na Panginoon na tagapagligtas, tiyak na ikaw pa rin ay mapupunta sa parusa ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang mensahe na ito ay isang katotohanan na kung saan ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Kung siya, ibinigay niya ang pag-asa sa pamagitan ng Panginoong Hesus, tiyak din na gagawin niya yung parusa para naman sa mga hindi kumikilala sa Panginoong Hesus. Kaya hindi natin masabi na sinungaling ang Diyos. Kasi naging tapat siya sa pag-asa at sigurado maging sa kaparusahan ay gagawin niya. Hindi makapagliligtas ang anuman na nasa mundong ito na ginawa lang ng tao. Kailangan ng kaligtasan ay dapat na manggagaling sa Diyos. Kaya si Jesus lang ang daan patungo sa kaligtasan. Maraming itinatanim ang mundong ito sa ating mga isipan, sa mga social media, internet, na kung saan marami namang daan para maligtas. Pagpakabait ka. Noong unang panahon ni Martin Luther, idolhen siya para malinis ang kasalanan. Kailangan na bayaran. May bayad. Ito po ay walang katotohanan. Ang tangi natin pong kailangan ay ang pananalig sa Panginoong Hesus, pagkilala sa ating mga sarili na mahina at makasalanan. Bakit si Jesus ang daan? Dahil siya ay walang bahid ng dungis ng kasalanan. Sa kabila ng siya ay tao, hindi naman siya nagkasala habang nabubuhay hanggang sa kamatayan. Kailangan po ang handog ay walang karumihan. Kung ating babalikan ang lumang tipan, paano nga po nag-aalay yung mga Israelita? Di ba po ba nag-aalay sila ng mga tupa? At yung tupa na yun, o yung mga kordero, ay malinis. Walang bahid ng anumang dungis. Dapat ay malusog, maganda, perpekto. At sa bagong tipan, naging malinaw po ito sa katayuan ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus
kung bakit siya lang ang daan dahil siya ay walang bahid ng anumang karumihan. Opo, naging tao siya. Siya ay nasaktan, siya ay umiyak, siya ay nagalit. Ano po? Pero sa kabila ng mga emosyon na ito bilang isang tao, siya rin po ay hindi naman nagkasala. Sa iyong buhay, kapatid, anong tingin mo sa Panginoong Hesus? Sa iyong buhay, ano siya sa iyo? Maliit ba ang tingin mo sa Kanya? O hanggang ngayon ay meron kang pagdududa sa Kanyang magagawa? Meron kang pagdududa sa Kanyang pagiging Diyos? Dalangin ko, kapatid, ang mensahe na ito ay tumimo sa mga puso't isipan ng bawat isa na ang buhay ng ating Panginoong Hesus ay hindi nasayang dahil tiyak na ang pangako ng Diyos ay natupad. Si Jesus ay hindi maliit na pag-asa. Siya lamang ang nag-iisa at bukod tanging pag-asa. Wala na pong iba. Kailangan natin maunawaan na ang Panginoong Hesus ay namatay doon sa krus hindi para maliitin. Opo, namatay siya at iniisip ng mga tao na kung Diyos siya, bakit siya namatay? Ang pangkamatayan ng Panginoong Hesus ay hindi para kutsain doon sa krus. Ang kamatayan na ito ay isang kagalakan sa ating mga makasalanan dahil meron tayong pag-asa na pwede po nating makamtan. Kaya kung ano man yung mga kasalanan o karumihan na bumabalot o ating nagagawa sa ating mga buhay, ihingi po natin ito ng tawad sa Diyos. Magpakumbaba po tayo. Kilalanin siya, tanggapin siya. Kung kayo po ay may mga kailangang hingin na mga tanong o may mga katanungan, ay kagalakan po namin itong sagutin. Hindi naisin ng Diyos na tayo po ay patuloy na mamuhay sa kasalanan. Pangatlo, sa talata po na ating binasa, si Jesus ay nagpakumbaba na inialay ang kanyang sarili. Sabi po sa verse 6, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Sa kabila ng kanyang pagiging Diyos, hindi niya ipinagmalaki ang katatayuang ito. Bagkus, siya ay nagpakumbaba at inaalay pa ang kanyang sarili para sa isang katuparan at soberanong plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Deserve naman ng Panginoong Hesus na ipagmalaki na Diyos siya, pero hindi niya po ito ginawa. Bagkus siya po ay nagpakumbaba at inialay ang kanyang sarili, napako doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi po sa Pilipos 2:6-7, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. Kamangha-manghang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi kayang tumbasan ng anumang meron dito sa lupa. Nagpapakumbabang inialay ang kanyang sarili. Kaya sa ating mga buhay, tayo ba ay nagpapakumbaba? Meron ba tayong pagkilala sa ating sarili na walang magagawa at tayo ay makasalanan? Kapag tayo ay tinutuwid sa mga pagkakamali, tayo ba ay nagpapakumbaba? Tinatanggap ba natin ng ating mga kahinaan ay hindi makakatulong sa ating mga buhay? Nagsisisi ba tayo sa ating mga ginagawang kasalanan? Mga kapatid, ang pagpapakumbaba ay isa sa pinakamagandang tugon, lalong-lalo na po kung kikilalanin natin ang Panginoong Hesus.
Hindi tayo pwedeng mapagmataas. Hindi tayo pwede na, pwede naman ako maligtas, pero may pride pa rin. Hindi po tayo dapat maging ganon. Pagkilala sa Panginoong Hesus ay nagpapakita ng isang kapakumbabaan at pagpapasakop sa kanyang kalooban. Ang nakakalungkot po, kahit ang mga taong namumuhay sa pagkakasala ay kapag tinutuwid ay nagagalit pa at hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos. Meron pa ring pagmamataas at paglaban. Kaya ang pagkakaroon po ng kaligtasan ay kumikilala sa Panginoong Hesus at nagpapakumbaba na kinikilala ang sarili na mahina. Tayo po ay humingi ng tawad sa Diyos at talikdan ang mga makasalanang pamumuhay. Hindi habang buhay tayong ganito, mga minamahal, mga namumuhay sa pagkakasala, mga namumuhay sa hindi kalooban ng Diyos. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Iiyak natin sa Diyos na tayo po ay mahina. Kailangan natin siya. Kailangan natin siya para mabago ang ating buhay. Siya lang ang ating pag-asa, hindi ang mga sarili nating mapagmataas. Hindi ang mga sarili natin na hindi kumikilala sa Diyos. Siya lamang. At may katiyakan, kapayapaan, kaligtasan na pangako ng Diyos kung tayo ay totoong tumatalikod, kinikilala ang Diyos. Tumatalikod sa kasalanan at kinikilala ang Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya bilang application po sa ating pag-aaral ngayong gabi, una, isa lamang ang Diyos at si Jesus po ay Diyos. Siya lamang ang nagkatawan tao, Diyos na nagkatawan tao, bumaba dito sa lupa, namuhay bilang isang alipin para sa ikaliligtas na sangkatauhan. Pangalawa, si Jesus ang daan tungo sa kaligtasan. Ang kaligtasan po na ito ay si Jesus lang ang daan sa kaligtasan. Hindi ito katulad na maraming daan. Dito, may daan dito para maligtas. Gawin mo tong dasal na to. Gawin mo tong ritual na to. Maliligtas ka. Hindi po. Isa lang ang daan. Si Jesus lang po. Si Jesus lamang ang ating pag-asa. Pangatlo, yung pagpapakumbaba na kinikilala ang ating sarili na makasalanan. Talikdan ito upang makamit natin ang kaligtasan. Kaya dalangin ko po sa taong 2026, ang ating buhay ay mayroong pagbabago, na kung saan pagbabago na mas lalong lumalapit sa Diyos. Hindi po yung pagbabago na mas lalong lumalayo sa Diyos. Ang buhay ay pahirap ng pahirap, pasama ng pasama. At anumang oras, isa sa mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, ay maaaring ma-involve sa isang kasalanan. Kaya wag po natin maliitin ang mensahe nito at higit sa lahat, ang ating Panginoong Hesus. Bilang tugon, tayo po ay umawit ng ating response song. Hari ng sinumang
sinag ng buhay at inuwi sa ngunit ang ganda mo, mahal na Jesus ko, higit sa lahat ng ito. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat sa katotohanan ng iyong mga salita na naibahagi ngayong gabi. Salamat sa paalala na ito na kung saan ay ang Panginoong Yesus ay hindi siya maliit, kundi isang pag-asa, katuparan ng pangako ng Diyos, ang ikaliligtas na sangkatauhan. Kaya dalangin namin, Panginoon, kung merong mga kasalanan na patuloy na nagagawa, humihingi po kami ng tawad. At dalangin ko po, Panginoon, na ito ay tumimo sa puso ng mga isip ng mga tao na narito, lalong-lalo na po yung mga bisita namin pong nakasama. Dalangin ko na maunawaan ang mensahe na ito at may apply, karoon ng katugunan katapos ng gabi na ito ng pag-aaral. Salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat, Brother Carlos, sa kapahayagan ng kanyang mga salita. Tunay na nakakahamon. Kaya wala po tayong ibang dalangin, kundi ang bawat isa na nakapakinig sa hamon ng kanyang mga salita ay tunay na maibahagi din natin sa iba. At makita din naman sa ating mga pamumuhay. Ngayon po ay ang ating mga pasasalamat kung kayo po ay napagpala sa inyong napakinggan. Mangyari po na mag-raise hand, mag-unmute o kaya ay mag-message sa ating chat box at kagalakan po namin nabasahin. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapatid na nagkaroon ng bahagi at nagpaghal sa gawain ito. Salamat po kila Brother Joel, kay Ranger Jasmine, kay Lem, sa ating Brother Carlo at sa bawat isa na naririto nakibahagi maging sa Facebook Live na nanonood po. Kung wala na po, tayo po ay mag-open cam, tayo po ay mag-picture taking. Unang kuha sa taong 2026. Yan. Sige po, intayin natin ang ibang mag-open cam. Ayan. Ipagpaumanhin, wala po muna tayong breakout sessions. Kulang po kasi ang ating mga leader sa susunod na ating hope meeting po. Okay po, kung ready na po kayo, bibilang ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Okay po, maraming salamat po sa bawat isa. God bless po. Maraming salamat po. God bless all.